Magsitayo ang lahat para sa ating pangunang panalangin. Clarice, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Kumusta kayo ngayon? Kumain ba kayo ng inyong almusal? Mahusay. Ano naman ang mga kinain ninyo? Aba, may kumain ng gulay, prutas at itlog. Alam niyo ba na ang pagkain ng almusal ay nakakatulong sa ating katawan? Mahusay. Ngayon naman ay bago natin simulan ng ating klase, tayo muna ay mag-ehersisyo. Ang gagawin niyo lamang ay susundan si teacher. Mahusay! At kayo ay nasiyahan sa ating enerhiya. Ngayon naman, bago kayo umupo, ay pakihanay ng inyong mga upuan sa tamang hanay at pagipulot ng mga basura. Ngayon naman ay titignan natin kung may lumiban ba sa ating klase. Ang gagawin niyo lamang ay itaas ang inyong kamay kapag natawag ang inyong mga pangalan. Ella, JL, Ira, mahusay at walang lumiban. Pagkaulgalihin natin na palagi nasa paaralan para tayo ay hindi mahuli sa ating klase. Ngayon naman ay meron ba kayong mga patakaran o rules na sinusunod sa inyong mga tahanan? Mahusay, dahil dito sa ating klase ay meron din tayong mga lituntunin na dapat nating sundin para maging matiwasay ang ating pag-aaral. Maaari na kayong magsiupo. Ngayon naman, sino ang nakakaalala sa ating mga tinalakay noong nakaraang araw? Ella? Aba, hindi natin alam. Huwag kayo mag-alala dahil si teacher ay may inihandang konting katanungan lamang. Paghihintay. Kailangan nyo lang gawin ay tukuyin kung ano ang gamit na ito at saan ito ginagamit. Sa unang larawan, ano ito? Ito ay isang lapis. Ginagamit natin ito sa pagsusulat o pagguhit. Sa pangalawa naman, ito ay isang eraser. Ito ay pambura na ginagamit natin upang burahin ang mga mali nating ginawa. Sa pangatlo naman, ito ay isang sharpener. Ito ang ginagamit natin upang maging matulis ang ating lapis. Mahusay at inyong naalala ang ating ginawa noong nakaraang araw. Ngayon naman ay may ipapakita mga larawan si teacher na kailangan ninyong tukuyin kung ano ang gamit nito. Sa unang larawan, ano ang nakikita ninyo? Ito ay sirang wire. Magagamit ba natin ito? Or itatapon na lamang? Ito ay maaari pang ayusin. Sa pangalawang larawan naman, ano ang nakikita ninyo? Ito ay sirang bisikleta. So tingin nyo ba, kailangan na ba natin itong itapon o gagamitin pa? Ito pa ay maaaring gamitin. Sa pangatlong larawan naman, ano ang nakikita? Sirang upuan. Maaari pa ba natin itong gamitin o ayusin? Pwede pang ayusin. Ngayon ay may bago tayong aktibidad na gagawin. Kailangan nyo lang gawin ay tignan ang mga sumusunod na larawan at tukuyin kung ano ang dapat nating gamitin na mga materyales. Dito sa ating larawan ay mayroon tayong mga iba't ibang kasangkapan at materyales. Ang unang larawan ay ang isang pangpukpok
ang lagari, pliers, screwdriver, at iba pa. Ngayon ay may mga sira tayong mga kagamitan dito. Sa unang larawan ay ang malapit ng mahulog na tornilyo sa pinto. Sa kasangpapang dito, alin ang maaari nating gamitin para higpitan ang tornilyo? Yes, Ella. Magaling, Ella. Ang kailangan natin gamitin ay ang screwdriver para higpitan ang nakakawit na tornilyo. Sa pangalawang larawan naman, ano ang maaari natin gamitin para maayos ang mesa? Yes, JL. Mahusay. Ang kailangan natin gamitin ay ang pampupok na martilyo at ang pares na pako. Mahusay. Ngayon naman, sa larawan ng mesa, ilang pa ang iyong napapansin? Mayroon itong mga 4 na paa. Paano naman kung 2 lang ang paa ng mesa, ano ang mangyayari? Ito ay hindi babalanse at matutumba. Kaya kailangan natin ng 4 na paa upang ito ay makatayo. Sa tingin ninyo, bakit mas ligtas gamitin ang mesa kung ito ay may 4 na paa? Kasi ito ay magagamit natin sa mga pagkain at iba pa. Alam nyo ba na ang ating tinalakay ngayon? Ang ating aktibidad ay may koneksyon sa ating bagong aralin. At ang ating bagong aralin na tatalakayin ngayong umaga bagong tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Ngunit bago iyan, ay meron tayong mga layunin na kailangan nating makamit sa pagtatapos ng ating aralin. Iba sa mga bata? Mahusay! Ngayon ay kilalanin natin ang mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Ang unang kasangkapan ay ang gunting. Ito ay isang halimbawa ng gunting. Ang gunting ay ginagamit natin upang paggupit ng papel sa iba pang materyales na malalambot. Kayo ba ay gumagamit ng gunting? Pagkatandaan na mag-ingat sa paggamit ng gunting, baka tayo ay masugatan. Ngayon naman ay ang cutter. Ito ay ginagamit natin sa pamputol ng mga plastik na hindi na kaya ng gunting, gaya na lamang ng mga wires. Kayo ba'y gumagamit din ito? Mahusay. Paalala lamang na kapag gumamit kayo nito ay magtanong muna sa inyong mga magulang at humingi ng gabay kung paano ito gamitin. Susunod naman ay isang ruler. Ito ay isang halimbawa ng ruler. Ito ay ginagamit natin para sukatin ang gamit sa paggawa ng tuwid na linya. Ang susunod naman ay ang lagari. Saan ba ninyo ito nakikita? Yes, JL. Ito ay ginagamit ng iyong papa. Ang lagari naman ay ginagamit pamutol ng mga materyales na matitigas katulad ng kahoy. May lagari rin na ginagamit para sa bakal. Ang halimbawa naman ng lagari ay ito. Nakakita na ba kayo ng ganito?
mahusay. Ito ay ginagamit natin or nakikita natin sa ating mga tahanan na ginagamit ng ating papa para pumutol ng mga kahoy. Susunod naman ay ang martilyo. Ito ay halimbawa ng isang martilyo. Ito ay ginagamit natin bilang partisipasyon o pamugpok ng pako o pambunot nito. Nakakita rin ba kayo ng ganito? Mahusay. Ito ay ginagamit para magpukpok ng kahoy. Susunod naman ay ang glue gun. Kadalasan natin itong ginagamit sa paggawa ng project. Ito ay dekuryenteng kasangkapan na ginagamit bilang pandikit gamit ang mga glue stick. Ito ay ginagamit at nilalagyan ng glue stick dito upang dumikit sa ating mga dinitikit. Sunod naman ay ang destornillador. Ito ay isang uri ng kasangkapan or hand tool na ginagamit sa pagpihit, paghigpit o pagtanggal ng mga tornilyo. Ito ang ating ginamit kanina sa ating aktibidad upang mahigpitan ang tornilyo sa pinto. Susunod naman ay ang panukat o metro. Ang ruler ay ginagamit din natin sa panukat. Ngunit, itong panukat na metro ay ginagamit natin sa paggawa ng proyekto sa mga mahaba na kailangan nating sukatin. Ito ay isang kasangkapan na ginagamit sa pagsukat ng haba o luwang taas ng isang bagay. Nakakita na ba kayo ng ganito? Mahusay. Ngayon naman ay ang pliers. Ito ay isang halimbawa ng pliers. Ito ay isang kasangkapang kamay na ginagamit sa paghawak ng mahigpit, pagbabaluktot, pagputol o pangalis ng mga bagay tulad ng alambre, pako at maliliit na metal. Ang sunod naman ay ang pako. Ito ay pares ng ating martilyo. Ito naman ay isang matigas, matalas at hugis aspiling bagay na gawa sa bakal o ibang metal na ginagamit sa construction at gawaing kahoy bilang pangkabit. Susunod naman ay ang tape. Ito ay ginagamit natin upang pandikit ng mga papel o mga magagaan na bagay. Ngayon naman sa ating mga larawan. Saan ba natin ito kadalasang ginagamit? Ito ay ginagamit natin para sa paggawa ng mga proyekto katulad ng paggawa ng mesa, upuan at iba pa. Ngayon naman ay papangkatin ko kayo sa tatlong grupo. Mayroong iba't ibang gawain na ipapakita si teacher. Ito sa unang pangkat. Pangalawang pangkat naman, at ikatlong pangkat. At ito ang inyong mga pamantayan na kailangan ninyong sundin upang makamit ang malaking puntos. Bibigyan ko lamang kayo ng titig 5 minuto upang gawin ang inyong mga aktibidad. Tapos na ba mga bata? Ngayon, maaari na kayong pumunta sa harapan at ipresenta ang inyong mga ginawa. Para sa pangkat una, ano ang inyong mga ginawang
poster. Mahusay. Bigyan natin ang unang pangkat ng 5 palakpak. Para sa pangalawang pangkat naman, ipakita ang inyong role play sa harapan. Mahusay. Bigyan natin ang 2 pangkat ng 5 palakpak. Para sa pangatlong pangkat naman, ipakita ang inyong mga ginawa. Mahusay. At ang 3 pangkat ay nakuha ang ilang mga ginawa. Bigyan natin ang ating mga sarili ng palakpakan. Ngayon naman, meron ba kayong mga katanungan o klarifikasyon tungkol sa ating ginawa? Mahusay. Si teacher naman ay mayroong mga konting katanungan upang mas malaman natin kung kayo ba ay may natutunan sa ating diskusyon. Batay sa inyong mga ginawa, bakit mahalagang malaman muna ang uri ng materyales tulad ng kahoy o plastic bago pumili ng kasangkapang gagamitin? Yes, Rusil. Mahusay. Mahalagang malaman muna natin kung anong uri ng kasangkapan o materyales ang kailangan natin gamitin upang mas matukoy natin kung ano ang dapat gamitin. Sa pangalawa naman, ano naman ang maaaring mangyari sa ating proyekto kung gagamit tayo ng kasangkapang mapurol o sira na? Yes, JN. Mahusay. Maaari tayong masugatan at magkaroon ng infeksyon kapag tayo ay gumamit ng mga bagay na mapurol na. Sa panghuli namang katanungan sa ating ginawang aktibidad, alin sa mga kasangkapang ito ang pinakamadali nating kilalanin? Yes, Ella. Wow, mahusay. Para kay Ella, ang kasangkapan na madaling kilalanin daw ay ang lapis, ruler, at gunting dahil ito ay ating kadalasang ginagamit sa paaralan. Mahusay. Ngayon naman ay mayroon na namang aktibidad na ibibigay si teacher. Pakikuha ng iyong mga kwaderno at pakisagutan ito sa 5 minuto. Maaari nyo nang sagutan ang inyong mga katanungan. Tapos na ba mga bata? May isa pang aktibidad na ibibigay si teacher, ngunit wala na tayong oras. Gagawin na lamang nyo ito ng isang takdang aralin. Pakikuha ng inyong kwaderno sa takdang aralin at pakikopyahin ito. Kailangan nyo lang gawin ay mag-isip ng simpleng proyekto na maaari nyo gawin sa bahay. Halimbawa, lalagyan ng lapis o dekorasyon. At ito ang inyong pamantayan na kailangan sundin sa paggawa ng proyekto. Paalala lamang na kayo dapat ang gumawa ng inyong takdang aralin at ang inyong mga magulang ay magiging gabay lamang. Tapos na ba ang lahat? Mahusay. Ngayon ay pumunta tayo sa ating layunin kung atin ba itong nakamit. Atin ba itong nakamit lahat? Mahusay. At si teacher ay nasiyahan dahil nakuha natin ang ating layunin na kailangan nating makamit. Ngayon naman ay magsipagtayuan kayong lahat at simulan natin ang ating pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.